ready with us. So, kinabukasan, Friday ng umaga, hapon pala ito, inayos na namin yung bagahe namin kasi yung travel namin, Manila to Davao is Saturday. So, inayos namin yung bagahe namin. Dapat hindi talaga magsobra yan. So, actually guys, 4 talaga yung bagahe namin malalaki kasi from Bergen to Manila is business class kami. So, allowed kami almost 100 kilo, 120 kilos ang allowed sa amin. So, ito na nga ang view namin sa aming hotel sa baba. So, dito pala kami naka-stay sa Saboy, guys. So, yan. Good morning, guys. Yan, umaga na nga and magbihis na tayo. Unang-una, nakaligo na ako niyan. Ligo and then habang nagbihis ako, si asawa naman ang naliligo din. So ayusin natin ang buhay natin kasi papunta na tayong Davao. Hindi nga joke. So ayan nga is buksan natin yung bintana, ganun akala mo gabi pa sa loob ng hotel namin. Pero pag binuksan mo ang bintana, oh my God, tanghaling tapat na. So syempre, on vacation tayo, dapat ayusin natin ang buhay. Mag-enjoy lang tayo. So, yung sapatos na yan ay nakuha ko yan kay Jordan. Regalo ni Jordan galing nung Christmas. So, alam nyo ba, ang ganda-ganda ng sapatos na yan, pero masakit yung paa ko. Hindi ko alam kung paano gawin. So, yan mga makasexy. Gustong-gusto ko yung sapatos na yan yan ang sinuot ko para iwas ng mabigat na timbang. Although, hindi naman umabot siya ng 1 kilo yung sapatos na yan, pero feel ko talaga yan ang mabigat. So, dapat kung feel nyo talaga na mabigat na yung mga bagahe nyo, dapat yung suotin nyo is mabigat na damit. So, diba? Nakakabawas din. So, mindset tayo. So, ayan na nga, is ready na kami. Nakabihis na kami lahat. Is ready to go out, check out. So, yan. 3 yung malalaking bagahe namin. So, nag-extra bayad kami ng 20 kilos. So, ayun na nga, is paalis na kami. Paalis na. Ang hirap mag-voice over, lalo na pag yung matagal yung mahirap din mag-voice over ng short video lang din. So, pero okay na. Kaya natin to. Kaya natin. Ginusto ko to, Lani. Ginusto mo to, Dabawe dyan. So, yan. So, laging nahuhuli ang asawa ko pag mag-check out. Ito na yung taxi driver na scammer. So, sabi niya, ang usapan namin is metro. Wag talaga kayong Ang dami talagang scammer sa Manila na taxi. Hindi ko maintindihan. Ayun, kinausap niya, pinaupo lang kami, sabi ng guard, ma'am, wag kayong sumakay niyan kasi mahal niyan. Nung tinanong niya, siya ang lumapit sa amin. Sabi niya, oh ma'am, sure, kami? Ako is metro. So, nag-drive na siya. Ma'am, ganito bayaran nyo ha, ganito. So, wala kaming choice kasi nga, nasa gitna kami ng daan. So, tumawa na lang ako. Sinabihan ko na lang ng asawa. Nagkwentuhan na lang kami ng asawa ko by Norwegian language para hindi siya makaintindi. So, nainis. Paayos-ayos na ako ng buhok niya pero nainis na ako sa driver. Kasi nga hindi naman porket foreigner asawa ko, marami kaming pera, Jong, di ba? Laki ng pagkakaiba talaga ng mga taxi driver sa Manila and to Davao. So, in-scam niya kami, sabi niya, hindi siya mag-metro. Kasi nga ganito, ganon. Sabi ko, yun. Wala na akong maraming sinabi. So, yun, malapit na kami sa airport. Nag-iinaso na naman yung driver. So, binigyan ko lang talaga siya ng 400. So, actually, hindi naman talaga abot ng 400 namin. Nasa mga 200 lang siguro. So, magbayad naman kami ng sakto. Kaya lang, wag mo kaming sagarin, manong driver. So, yan na nga, malapit na kami sa airport. Nasa airport na nga pala kami. So, nasa airport na kami. So, kumuha ang asawa ko ng postcard. So, yan, 2 talaga kinuha ko. So, ako na lang nakiusap sa driver. Sabi ko sa asawa ko, tahimik mo na lang. Cover mo na lang yung mouth mo. Kasi nga, mahirap pag ang asawa ko magsalita. Kasi masakit magsalita ang asawa ko. Kasi nga, ang iba talaga mga foreigner is ma-frank kaya. So, yan, ang kwento-kwento pa yung driver. Akala niya, pero nakaredy na yung 400 ko. So, wala akong pake kasi nga yung usapan naman talaga namin. Usapan. Is 400 ay kung ano ang gusto kong ibigay. So, yan. Babalik pa yan sa akin. Yan. Binilang pa niya sa harap ko. Kasi usapan nga natin. So, hindi na ako nagsalita kasi teritoryo nila yan. So, bahala na sila sa buhay nila. At least may taxi naman,
may mga pulis naman sa nakapaligid sa amin. No, walang pakels. So, yun nga, ang sabi ko sa asawa ko, tahimik ka na lang. So, may nakalimutan asawa ko. So, kunin niya yung hotdog. So, nakalimutan niya yung kalo niya sa hotel. So, over kami na 4 kilos. 4 kilos. So, yan na nga, nasa ano kami, waiting area na kami to Davao. Habang nag-iikot-ikot muna ako, kasi gutom ako, hindi kami kumain. Hindi kami kumain sa hotel. Asa bumili siya, klaga may angles. Guys, Davao na tayo. My hometown. Davao. Ayan na nga is ano na kami. Is nasa loob na kami ng airplane. So, of course, is asawa ko is gusto niya talaga yung na-stretch na yung paa niya. So, nasa exit kami. Buti na lang hindi na talaga ako dyan sa malapit sa exit kasi mag-i-explain pa yung stewardess dyan. Baka hindi ko pa maintindihan, hindi pa kami magkaintindihan. So, yun na nga, palipad na kami to Davao. So, I'm leaving on the jet plane. Don't go there back again. Oh, no. Oh my God. So yan, leaving na talaga. First time ko mag-travel papuntang Davao na wala ng mama ko. Sobrang lungkot-lungkot ko niyan. So kung nakita niyo naman siguro, malungkot na ako. Pwede na yung lungkot ko na yan. So yun nga is sobrang sakit-sakit sa dibdib ko. So, ang sakit sa dibdib na ganito. Sa katunayan niya mga kaseksi is every travel ko ng Pilipinas is direkta ako ng Davao nung buhay pa mama ko. So yan ang asawa ko is yan ang walang kamatayan na magbabasa siya ng libro niya. Pocketbook. Pocketbook ba yan? So, yan. Back to you, mga kaseksi is, ang lungkot-lungkot ko talaga. Sobrang sakit sa dibdib, mga kaseksi is mag-travel. First tagang rising. Pwede ako Pilipina o mama. Ha? Ha? So, yun na nga, nagkwentuhan kami ng asawa ko is first, alam mo ba asawa, is first travel ko na wala ng mama ko. So, alam ko naman. Sabi niya, alam ko naman. So, sad, wala tayong magagawa, sabi niya. So, yan na nga, malapit na tayo mag-landing. So, first time ever, balik tayo dun sa kwentuhan natin. First time ever ko talaga mag-travel na wala, vacation na wala ng mama ko. Nakakalungkot. So, last time, mga kaseksi, every travel, every vacation ko, galing Norway, papunta ako ng Pinas is, diretso ako ng Davao kasi gusto kong makita ko kaagad ang mama ko. So, alam niyo ba dati mga kaseksi is, ako kasi pag umuwi ako, surprise, ayaw kong, although alam na nila na uwi ako, pero hindi na alam yung araw na kung kailan ako pupunta. Sobrang lungkot ko. So, lungkot ng buhay ko niyan, mga kaseksi. Sobra. Sakit-sakit sa dibdib. Sobra. And then, so, ngayon is vacation ko is wala na mama ko, patay na mama ko. So, in-enjoy ko muna yung sarili ko pa Manila, and then Subic, sa Olongapo, and then Angeles. So, Manila ulit. So, walang gana magdiretso para sa akin. Walang gana magdiretso. Kasi wala na yung inspiration. Wala na yung mahal ko sa buhay. Pinakamamahal ko sa buhay. So, ibang-iba talaga ang mag-vacation na wala yung mama ko. So, dati is lagi ako umuwi. Almost every day ako umuwi. Ladies and gentlemen, we are now on our final approach and we will be landing in a few minutes. Please check that your seatbelt so, yun nga mga ka-sexy is malapit na tayo mag-land sa Davao. Ayan na nga ang view ng Davao. Napakaganda sa Samal Island yata to. Daming mga view. So, yan. Ang ganda-ganda. Yan mga ka-sexy is, ewan ko kung paradise yata to or hindi ko alam na ano to island. Basta sama part of Davao na to. Samal ba to or Davao? Basta umiikot lang kami. Hindi kami nagdirekta landing kasi nga meron daw kasalubong na Cebu Pacific na aeroplano. So yun, inikot-ikot muna kami ni Cap, ni pilot.
sa buong Davao. So, inikot kami ng 20 minutes yata. Kasi hindi kami pwedeng mag-land. Kasi nga meron daw iba. So, yun na nga, malapit na tayo sa maglanding. Part ng Davao. Welcome to Davao! Lani Chavez ang study. Girl, study. Nabarabenta po. So, ayan nga, natatawa kami ng asawa ko kasi nga yung cellphone niya is nahulog so hindi niya magkuha-kuha. So, hirap hanapin yung cellphone kasi nga is bawal gumalaw and then upo ka lang. So, nung paglanding ng barko, plano sa'yo, kaya na nga, malapit na. Nasa Davao na tayo, naglanding tayo sa airport and then grabe ang pa-welcome ng Davao. So, sobrang welcome, overwhelmed talaman ako. May indak-indak sa loob ng airport. So, ganito pala yung airport ng Davao. Life is here. Davao, life is here. Ewan ko ba bakit sinabi nilang life is here. So, kayo nang alamin nyo na guys kung ano ba talaga ang ibig sabihin, bakit sinabi nila na life is here. So, para sa akin, hindi Davao is life is here. Kasi, para sa akin, wala akong trabaho sa Davao. So, hindi, Norway is life is here. Kasi nandun yung pera. So, yun, grabe yung welcome nila sa amin. Grabe yung welcome nila sa amin sa pagdating namin sa Davao. May pasayaw-sayaw pa. Kasi nga is kadayawan. So, thank you so much. Sobrang appreciate ko. So, yun na nga yung bagahe ko number 1. Yan na yung bagahe ko number 1. And then, so mga ka-sexy, kung sana, yan ang bagahe ng asawa ko. Kung nag-enjoy kayo sa aking video mga ka-sexy, please like and share and subscribe. So, pasensya na kayo kung mahaba ang video ko kasi nga is, itong video ko to is, pang memories talaga to. So, naiyak talaga ako dyan mga ka-sexy kasi may nakita akong mag-ina. Yung mama at saka yung feel ko talaga yung mama ko yung sumalubong sa akin. Naiyak sobra talaga ako. Hindi to drama mga sexy. Kasi merong matanda doon, halos magkaedad ng mama ko, halos magkaano rin ng mama ko talagang. Nag-antay siya ng anak niya. Dumating yung anak niya kapag sila. Naluha talaga ako. Sobrang naluha talaga. Yung bang bigla lang yung palabas na kami maghanap na kami ng taxi na nakita ko yung mag-ina. Tapos, oh my God. Yung feel mo ba yung although yung mama ko hindi ako mahilig magpasalubong sa mama ko sa airport. So, ako lang gusto kong pumunta talaga sa bahay namin. So, yun. Kaya sobrang sakit talaga. Nasaktan ako doon. Nasaktan. Sobra. So, nakita ko yung mag-ina and then nagyakapan sila and then umiyak talaga as in. Na talaga ako, parang nahawa ako, yung parang na-miss ko lang mama ko, sobrang na-miss ko lang mama ko talaga. So, hindi to kaartihan mga ka-sexy, biglang napaluha lang ako kasi nga sobrang emotional ko na ito kasi first time ko mag-vacation na wala ang mama ko. So, yun nga is basta hindi ko maano yung naramdaman ko. Hindi ko naano yung so nasa taxi na nga kami mga kasi basta feel ko lang talaga malungkot ako. Ang lungkot ko nung lalo na yung nakita ko yung mag-ina na dumating, nagkita sila, nag-antay yung ina ng mama niya and then basta sobrang lungkot, nakakalungkot, nakakaiyak wala, parang i-stay lang ako dito sa Davao na yung konti lang yung interesado ko. Bakit ba kasi sobrang nakakalungkot. Iba talaga pag walang nanay. Kung kayong may mga nanay, sana ingatan niyo yung nanay niyo and then mahalin niyo yung nanay niyo and kasi huli talaga ang pagsisisi. And yun mga ka-sexy, thank you for watching. Bye-bye and I love you. Malapit na kami sa hotel.
ayun na nga is hindi talaga ako magpahuli dito sa SM na to. Is pupunta ako ng SM at bibili ako ng gamit. Bibili ako ng pagkain. Ito ang talaga ang sobrang na-miss ko na pagkain sa SM. Sa Davao. So yan. Bumili ako ng chistisal and Spanish bread. Pandesal. Yan. So hindi mo na ako bibili ng Pilipin kasi mahirap na bibili ka ng bibili na marami tapos ikaw lang kakain. Kasi yung pamilya ko. So, nag-grocery ako. Siyempre, yung ano natin, babae tayo. Mates, and yan. Yan. Kung anong ilang araw kami dito sa Davao. So, yan ang binili ko. So, ayan. Tadeng! So, bibili ako ng spam. So, yan lang ang nadala kong chocolate talaga as in. Kasi binigay ko na doon sa Manila and sa kapatid ko and kay Eva. And then, yun. So, yan ang mga grocery ko. So, pasensya na kayo kung hindi ko yan bigyan ng chocolate kasi nga nag-antay ako ng chocolate na darating dito sa Davao. And thank you for watching. Bye-bye. Love you.